Sige po, manalangin na po tayo. Hallelujah. Praise God. Magandang gabi po, Ama. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po ay naririto upang ipagpatuloy po namin ang aming pag-aaral na patungkol po sa mind, sa isip. Marami po salamat dahil sa nakarang mga araw ay marami kami natutunan patungkol dito. At sa gabi ito, Panginoon, ay samahan mong muli kami. Marahil ito na po ang pinaka-last part ng aming pinag-aaralan. Patnubayin mo po, pagpalain mo po ang mga makikinig at yung mga late listener po namin. Pagpalain mo at samahan mo po kami lahat sa pag-aaral. Bigyan mo kami ng kaalaman, karunungan, at tulungan mo maunawaan namin yung salita. At matuto kami ng sagana, Panginoon. At sa pamagitan nito, maingatan namin ang aming mga isipan laban sa mga lalang ng kaaway. At sa pamagitan din ito, maingatan ang aming buhay, sa aming kalagayan spiritual at sa aming pamamalagi dito sa sanglibutan. Maraming pong salamat sa iyo dahil alam namin di mo kami pinababayaan. At sa gabing ito, pagpalain mo at samahan ng bawat isa na makikinig ng iyong mga salita. Ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa aming kanay-kanayang tahanan, kayo po mag-ingat at magligtas sa kanila at makarating ng maluwalhati at ligtas sa kanay-kanayang tahanan, Panginoon. Salamat po, ikaw ang mataas, madakil at maluwalhati sa aming pag-aaral. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Okay po, magandang gabi po sa lahat. Pagpapatuloy po natin ang ating pinag-aralan last Wednesday, mga nakaraang mga Merkules, patungkol po sa about the mind, no? Yung nakaraan po mga Wednesday, ang pinag-aralan po natin and how to protect our mind against Satan attack, no? At nakaraang nahinto po tayo nung Wednesday sa why Satan attack our mind, no? So, konting review lang, bakit ba talaga yung mind natin ang pinupuntirya ng kaaway, no? Una, sabi natin nung nakaraan na mind is the part of the image of God. Ito po ay bahagi ng imahe ng Diyos at sa pamagitan nito sa ating mga isip, sa ating mga puso, God communicates with us, no? Nire-reveal niya ang kanyang will, sa ating mind, ang kanyang plano, ang kanyang layunin, para maintindihan natin, maunawaan ang kanyang kalooban sa ating mga buhay, no? Nangungusap po siya sa atin. Nagkasalitaan Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, pag binabasa po natin ng Biblia, pero nangungusap din po siya sa atin, sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating mga espiritu, no? So, kaya napakahalaga po ng mind dahil alam natin na ito po yung dito po nangungusap ang ating Panginoon. Dito niya nire-reveal ang kanyang kalooban, ang kanyang will sa bawat isa atin at hindi natin dapat payagan na ito ay madungisan ng ating kaaway, no? Sa Bible, may mga sinasabi po doon sa Apostol Pablo na sa mga Kristiyano nung unang panahon, ang kanilang mga isipan ay their mind was blinded, no, by the enemy, no? So, wag natin payagan na tayo mabulag, no, madeceit, madaya, magulangan ng ating kaaway na si Satanas, no? Dahil yun nga ang pinupunturin niya ay ang ating mga kaisipan. Kaya dapat maingat tayo sa ating tinatanggap, sa lahat ng ating pinapapasok sa ating mga isipan. Mag-ingat tayo kung ano pinapanood natin, ano pinakikinggan natin music, kung ano yung palabas sa sine, palabas sa Netflix, palabas sa FB, no? Dahil kung ano yung napapanood natin, ano naririnig natin sa iba, yun ang pwedeng humubog ng ating mga humubog sa atin, no? Kaya dapat nagiging maingat tayo, no? So,
mind is a part, the image of God. Pangalawa, kaya inaatake ni Satanas ang ating mga isipan dahil alam niya, Satan knew the tremendous power of our mind, na napakapangyarihan ng ating isip, no? Pwede siyang mag-suggest sa ating mga isipan, at tinitiyak ko yung mga suggestion ng kaaway sa ating isipan ay pawang kasinungalingan at pawang pandaraya, no? So, alam niya na ito'y makapangyarihan dahil ang kondisyon ng ating mga isipan ay nakakapekto sa ating buong katauhan, no? Kung ano iniisip natin, naapektuhan yung ating buong katauhan. Kaya dapat nag-iingat tayo sa pinapapasok natin sa ating mga isipan, no? So, kinakailangan ang pinaka-standard natin para malaman natin yung tama at mali ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, dahil sa mga suggestion ng kaaway, dahil siya ay sinungaling, yung mga suggestion niya minsan hindi mo ma-distinguish kung tama o mali. Pero kung alam natin ang salita ng Diyos, madali nating mapag-alaman kung ito ay galing kay Satanas, yung mga suggestion na nilalagay sa ating isipan, o kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. So, dapat tayo po ay sensitive, alam natin ang salita ng Diyos, at sensitive tayo sa pagtuturo ng banal na espiritu, no? So, anumang bagay na pinapapasok natin sa ating isipan na epektuhan po ang buong katauhan po natin, no? So, magaling mag-suggest ang devil, no? Yung mga suggestion niya ay nagbubunga ng fear, ng takot sa atin, ng pagkakasala sa atin, kaya dapat talaga tayong mag-ingat, no? Kinakailangan na magkaroon ng pagbabago ang ating mga isipan. Hanggat hindi nagbabago ang ating pag-iisip, no? Hindi rin magbabago ang ating pagkilos, no? Kung ano yung ating kinikilos, ito ay nauna na tinanggap ng ating mga isipan. Naapektuhan tayo sa mga bagay na narito sa ating mga isip, no? Okay, so nabanggit ko nga sa inyo no, na ilang beses tayo natakot sa buhay natin na hindi naman tayo dapat matakot. Na kaya lang tayo natatakot dahil pinapayagan nating pakinggan yung mga deceit ng kaaway sa atin, no? Kagaya nga na sinabi ko sa inyo example last Wednesday na hindi natatakot siya dahil akala niya may sakit siyang cancer, pero nung pa-check up pala siya ay hindi pala cancer yung kanyang sakit, no? So dapat ay maging maingat talaga tayo at huwag tayong tanggap ng tanggap sa mga bagay na sinasabing kasinungalingan ni Satanas sa ating mga isipan. At pangatlo, na dahilan, no, why Satan attack our mind, kasi alam ni Satanas na sa pamagitan ng ating pag-iisip, ito ay nagresulta ng wrong living, maling pamumuhay, no? So, Satan knows that wrong thought could result in wrong living. Ito'y magresulta ng maling pamumuhay, no? So, kinakailangan, it takes right thinking to produce the right life or behavior, no? Kinakailangan magkaroon tayo ng magandang kaisipan, tamang kaisipan, para makapag-produce to ng maganda at maayos na buhay, no? So, ibig sabihin, kailangan muna nating iayos ang ating kaisipan para tayo magkaroon ng maayos na pamumuhay, no? May kasabihan nga, sabi nga, kinakailangan bantayan daw po natin ang ating kaisipan because our thought will become our words, no? Yung ating iniisip ay ito ay pwedeng maging dito lumabas sa pamagitan ng ating pag-iisip, ito ay pwedeng ito ang ating sabihin, salitain, no?
Kung ano iniisip mo, yun ang masasabi mo. Your thoughts become your words, and your words become your action, no? And your action becomes your habit, and your habit becomes your character, and your character becomes your destiny. Para po bang yung larong ang tawag dito, yung domino. May domino effect yan, no? Nagsimula sa isip. Kung ano laman ang isip mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kung ano lumabas sa bibig mo, yun ang ginagawa mo, ina-action mo. Kung ano ginagawa mo, yun ang magiging habit mo, palagi ang mong ginagawa. Kung ano maging habit mo, yun ang magiging character mo. At kung ano magiging character mo, yun ang magiging destiny mo. So, be careful how you think. Kaya kinakailangan nga nagsimula sa ating isipan, no? Oo. Kaya nga napakahirap kung ang laman ng ating mga isipan ay basura, laman ng ating kaisipan ay pangit, no? Ito ay maghahatid sa atin para tayo magkaroon ng masamang salita, masamang gawa, at masamang habit, masamang character, at masamang destiny, no? So, kinakailangan tayo ay maging positibo. We must have a positive mind to have a positive life. And if you have a negative mind, you will have a negative life. So, kaya nga, napakalaki ng epekto ng mga bagay na nilalaman natin sa ating mga isipan, no? Pag positibo ang ating isip, makakilos tayo sa pananampalataya. Pero kung hindi positibo ang ating pag-iisip, laman nito ay puros negatibo, ay hindi ko kaya, ay hindi ko magagawa, no? Yun din ang hindi makakilos ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Hindi siya makakilos, no? Because yung faith natin ay negative, wala, no? Dahil wala kang pananampalataya sa Kanya. Kaya hindi makakilos ang Diyos. Pero kung positibo tayo, sumasampalataya tayo sa ating Panginoon, kahit hindi mo pa nakikita yung mangyayari, naniniwala ka na magwawagi ka, naniniwala ka na makakaya mong gawin yung gawain inuutos sa iyo ng Panginoon, magagawa mo, no? So, kung meron tayong positibong pag-iisip, magiging positibo rin yung ating aksyon. Pero kung negatibo yung ating pag-iisip, magiging negatibo din yung ating mga aksyon. Ganyan po yung nangyari sa mga Israelita. Madalas bukang bibig nila, hindi namin kaya. Ang mga nakatira doon ay mga higante. No, kami ay parang tipaklong sa harapan nila. No? Kaya hindi nga nila nakaya na makipaglaban sa mga higante. Pero itong si Josue at si Caleb, sabi nila, kaya natin, akyatin pa natin minsan. At sa pamagitan ni Joshua at ni Caleb, na kaya nilang talunin yung mga higante na kanilang kaaway. So, ano ang laman ng ating isipan? Tingnan po natin kung ano ang laman ng ating mga isip dahil ito'y nakakapekto kung paano tayo mamumuhay, no? So, napakaganda. Kung ang laman ng ating isip ay pawang yung nais ng Diyos, makakapamuhay tayong matagumpay sa buhay na ito, no? Okay, so, how to survive the attack? Paano natin masusurvive yung mga attack ng kaaway? Sabi ko nga, na pinupunterya niya yung ating mga isipan dahil ang ating isipan dito nangungusap ang Diyos. Pangalawa, sa pamagitan ng ating mga isipan, ito ay makapangyarihan. At ang sabi sa pamagitan ng ating mga isipan, yung tremendous power of our mind, meron daw pong makapangyarihan ng ating mga kaisipan, no? At panghuli, Satan knows yung wrong thought natin could result in wrong living. Mapapahamak tayo pag meron tayong wrong thought o masamang kaisipan, no? Ngayon, paano tayo makakasurvive sa attack ng kaaway? Number 1, dito na po tayo sa bagong aralin, paano natin masusurvive yung atake ng kaaway, no? O paano mababago ang ating kaisipan? Number 1,
study God's Word, no? Pag-aralan natin ang salita ng Diyos, no? Alam natin, sinasabi sa Romans 10:17, yung ang producer ng faith natin ay walang iba kundi ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, dapat lagi tayo nagbabasa ng Biblia, nakikinig na salita ng Diyos, no? So, ibig sabihin, intentionally, nang gawin natin ang pagbabasa ng Biblia. Intentionally, gawin natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. At hindi lang magbasa, hindi lang makinig, kundi ang sabi sa Biblia, meditate on God's Word. Lagi nating pagbulay-bulayan. Pag sinabing pagbulay-bulayan, lagi nating iniisip, tinatandaan. Ano man ginagawa natin, ito laman ng ating isipan. Sabi nga pala sa salita ng Diyos, ganito, no? So, yung mensahe nung Sunday, dapat pinagbubulay-bulay natin kahit narinig natin ng linggo, ay pagbubulay-bulayin pa rin natin tuwing araw ng Lunes o bago tayo matulog, pagkagising natin, nabubulay-bulay natin ang salita ng Diyos at lalong nagiging malinaw sa atin ang salita ng Diyos kung ito'y ating pinagbubulay-bulayan, kung ito'y ating minemeditate, kung ito'y ating iniisip, no? So, sabi diyan sa Bible, sa Joshua 1 verse 9, sabi, meditate it day and night, araw at gabi. Ating sa isip ang salita ng Diyos araw at gabi, no? So, Psalm 119 verse 11, sabi po doon, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Ang salita mo'y iningatan ko sa aking puso upang wag akong magkasala sa iyo, no? So, isang paraan para hindi tayo mga ni Satanas, kinakailangan ang salita ng Diyos ay ingatan natin sa ating mga puso, no? Hindi lang pinag-aaralan, hindi lang binabasa, hindi lang pinakikinggan, hindi lang minemeditate, kundi ingatan sa ating mga puso upang huwag tayong magkasala, no? Have I hid in my heart that I might not sin against thee, para hindi ako magkasala sa iyo. Paano nga magkakasala kung laging laman ng isipan mo ay ang pagtupad sa salita ng Diyos, ay ang pagganap ng salita ng Diyos, no? At yan pong pinakahuli na kailangan, hindi lang yung ating babasahin, hindi lang yung ating pakikinggan, hindi lang ating i-meditate, hindi lang natin iingatan, kundi ang pinakamalaga, yung ating masunod, i-obey, sundin, gawin, ganapin ang salita ng Diyos, no? Napakahalaga ng salita ng Diyos, no? Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagtatama ng ating isip at puso, no? Sabi nga sa Bible, sa book of Jeremiah 17, sabi, The heart is deceitful above all things. Ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay, no? Ang isipan at ang puso ay parehas lang ang gamit. So, gayon din, ang ating isipan minsan ay nakapandadaya, no? Now, para malaman natin ang salita ng Diyos, ang siya nag-aayos at nagtatama ng ating isipan at ng ating mga puso. Kung papayagan natin na ang salita ng Diyos ay gumawa sa atin, na tayo ay linisin, ayusin, alisin yung ating mga wrong desire. Kasi meron pang mga wrong desire diyan sa ating mga puso. Pero kung tayo'y makikinig ng salita ng Diyos, pag-aaralan natin salita ng Diyos at ito i-meditate natin sa araw at gabi, yung salita ng Diyos na ito ay pwede maglinis, magbago, itama yung ating mga puso at isipan, no? So, kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Naitatama yung maling kaisipan at naitatama ang maling gawain, no? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kailan mo naranasan na sa pakikinig mo ng salita ng Diyos na itama yung maling pananaw mo, na itama yung maling kaisipan mo, di ba? Na tulungan ka para wag sundin ang mali, wag sundin ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos dahil narinig mo ang salita ng Panginoon, no? So, ito ay naglilinis ng ating mga wrong desire. Akala mo tama, pero napakinggan mo ang salita ng Diyos, sinasabi pala,
mali pala yung inaakala mong tama. So, yung salita ng Diyos ay nag-purify sa atin, naglilinis sa atin, sa ating mga wrong desire, maling pagnanasa, no? At pangalawa, it corrects wrong belief. Tinutuwid nito ang ating maling paniniwala, no? Na tayo lumaki, iba't iba ang kultura na pinanggalingan, iba't ibang reliyon na pinanggalingan, at sa pamagitan ng salita ng Diyos ay naitutuwid yung ating mga maling belief, maling pinaniniwalaan, no? At pag natuto tayo, nalaman natin kung ano salita ng Diyos, huwag na tayo magmatigas pa. Huwag nating ipagmatigas ang ating mga puso. Laging tama ang salita ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos, ang guidebook natin para malaman natin kung ano ba talaga ang tama. At ang salita ng Diyos ay 100% sure truth. Ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, no? So, matatama ang mali nating pananiwala, mali nating kaisipan, no? Kaya nga napakahalaga na kailangan natin mag-explore natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Dapat marami pa tayong matutunan, malaman ang salita ng Diyos. At ini-encourage ko kayo na mga kapatid na dapat nasain po natin ang katotohanan. No, wag lang natin nasain yung na gustong marinig, yung gusto lang na marinig ng tenga mo. At yung mga bagay na parang mahirap na gawin, mahirap na sundin, parang hindi mo na pakikinggan. No, hindi na tayo dapat namimili. Dahil hindi tayo matutuwid kung sa mga kamalian natin, sa mga maling ginagawa natin, kung hindi tayo marunong tumanggap ng ating pagkakamali at hindi natin tatanggapin ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, ang salita ng Diyos ay mapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, no? So, ibig sabihin, maraming gamit ang salita ng Diyos, no? So, wag natin ibigin na kinikiliti lang tayo ng mga napapakinggan natin, yung gusto lang natin mapakinggan, yung ating pinakikinggan, no? Usually, pag patungkol na sa kabanalan, ayaw natin pakinggan, no? Para nga, matuto tayo, maging banal tayo, yan ang nais ng Panginoon, yung pagsunod sa Kanya, no? So, may mga bagay na dapat nating alisin sa ating mga buhay. At number 2, fill your mind with good thought, no? Kinakailangan puspusin natin, punuin natin ang ating mga isipan ng mga mabuting kaisipan, no? Piliin natin kung ano yung ating iisipin, at kung alam natin na hindi tama, ito ay mali, hindi natin dapat isipin at hindi natin dapat tanggapin. Rebuke the devil, no? So, piliin natin ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos, ito lang naman po ang katotohanan, no? So, sabi ko nga sa inyo kanina, nakukuha natin yung mga wrong thinking, yung mga wrong belief sa pamagitan ng panonood natin ng TV, pakikinig natin ng mga music, no? Ng mga hindi Kristiyanong musika, no? Sa mga kasama natin lagi sa bahay, sa opisina, mga kaklase, minsan doon natin nakukuha yung mga wrong thought, yung mga maling kaisipan, no? Pero mga basura lang yan. Kaya dapat hindi yan dapat patuloyin sa ating mga isip. Kundi ang dapat ilaman ng ating mga isipan ay walang iba kundi pawang salita ng Diyos. No? Sabi sa Pilipos 4, talatang 8, babasahin ko sa inyo, sa verse 8 ng Pilipos 4, sabi diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang, no? So ito daw ang ating isipin, think of this thing, no? Sabi niya, isasagawa ninyo lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sa gayoy sa inyong Diyos na nagbibigay ng kapayapaan.
So, kung ito ay lagi nating isipin, ito ang laman ng ating isip, yung mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. So, kung yan daw po ang laging lalaman ng ating mga isipan, ay makakapamuhay tayo o sa atin daw po ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, may peace of mind ka, no? So, ito yung bagay na hindi kayang mabili ng mga tao, lalo kahit na yung mga taong maraming pera at gusto nila ng kapayapaan, minsan wala silang kapayapaan. Pero saan lang nakukuha yung kapayapaan? Kapag meron tayong tamang pag-iisip. Pag tayo ang mga nasa isipan daw po natin ay karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So, napakaganda, no? Ang resulta daw nun ay magkakaroon ka ng isang magkakaroon ka ng tinatawag na kapayapaan. So, ito ang dapat maging laman ng ating mga isipan. So, kinakailangan kung ano yung pinuput in natin, kung ano yung pinapasok natin sa ating mga isipan, ito rin yung matatanggap natin. What you put in is what you get. No? So, kinakailangan maging maingin tayo sa nilalaman ng papasukin natin sa laman ng ating mga isipan, no? Dahil kung laman ng ating isip ay puros galit, poot, no? Paghihirap, hindi pagpapatawad, parang walang iniwan po yun sa magpapasok ka ng basura sa iyong bahay. Di po ba pagka nagpapasok ka ng basura sa bahay, mamamamya, kasunod na niyan ay mga bangaw, mga langaw, dumi, kabahuan, di ba? At gayon din naman, pag tayo naglaman ng hindi maganda sa ating mga isipan, wala kang kapayapaan, no? Hindi ka may galit ka, may puot ka, hindi ka marunong magpatawad, yan po ay mga basura. Mahirapan kang umibig sa iba kung meron kang pusong hindi nagpapatawad, kung yung puso ipinispos mo ng hatred, ng galit, ng inggit, yung mga bagay na yan ay nakakasagabal para magkaroon ka ng malinis na puso at malinis na pag-iisip. The way you treat people, no, is the way you think. Kung ano yung inisip mo sa kanya, yun din yung paraan ng kung paano mo tratuhin ang tao. Halimbawa, yung kapitbahay mo, yung kumari mo, ba't galit na galit ka sa kanya? Pag nakikita mo siya, iniisnab mo siya, iniirapan mo siya, hindi mo siya pinapasin. Kasi iniisip mo na totoo yung chismis, na chinichismis ka niya. Dahil nalaman mo na chinichismis ka ng kumari mo, nalagay na yun sa isipan mo, at hindi mo na siya mapatawad. Kahit nasa lubong mo siya sa daan, minitian ka, pero ayaw mong ngumiti. No? Kasi, sabi nga, we treat people the way we think. Kung ano, inisip mo, ikaw tinitira mo akong patalikod, ikaw ganito pala ginagawa mo sa akin, kinikento mo ako kung kani-kanino. No? So, ibig sabihin, sa pamagitan ng ating pag-iisip, yun ang isang paraan kung paano natin itrato yung mga tao na nakapaligid sa atin. No? Kaya nga, may mga bagay tayong dapat alisin sa ating mga isipan. Minsan, may mga taong mapaghinala, no? Napag-isipan mo agad na masama yung kapitbahay mo, no? Pero, yung pala, mali yung pag-iisip mo. Dahil minsan, nagkakamali rin talaga tayo. Kaya maging maingat tayo mag-judge, maging maingat tayo sa ating mga iniisip. At panghuli, get rid of the evil thought. Alisin daw natin, bunutin natin yung mga masamang kaisipan, yung mga evil thought. Tanggalin natin, bunutin natin, doubt, fear, no? Worry, anxiety, no?
Si Satan lang nagbibigay niyan. Gusto niya na mag-suggest sa atin para tayo ay hindi makakilos sa pananampalataya at tayo ay hindi magkaroon ng kapayapaan, no? Okay, so hayaan natin na tayo makalaya sa mga maling kaisipan, sa bawat anger, galit, puot, inis, no? Lahat ng mga bagay na laman ng ating isipan na hindi kalugod-lugod sa Diyos ay sa gabing ito, sikapin po natin na alisin. Tandaan po natin, defeated na si Satan. Siya po ay talunan na. Kaya nga, hindi siya, talunan na siya, tinalo na siya ng ating Panginoon Jesucristo. Pero kinakailangan, i-invoke natin yung victory natin. No? Hindi tayo dapat matakot. Tayo po ay kung ano po yung ginagawa ni Satanas sa buhay po ninyo, no? Palayasin po natin, paalisin po natin, susunod siya sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, no? Patuloy na gusto niya tayong magkaroon ng masamang kaisipan, baliktarin natin. Huwag nating tanggapin, kundi isipin natin ang salita ng Diyos, isipin natin yung mga bagay na nais ng Panginoon at nakalulugod sa Kanya. Pang-apat, don't let Satan to program your mind. Huwag nating hayaan na siya mag-program ng ating mga isipan. Sabi ko nga sa inyo, ang ating mga isip ay galing sa ating sarili dahil binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na mag-isip. Pangalawa, galing kay Satanas, yung mga isip na dumadating sa ating isipan. At panghuli, ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. So, ipipilter natin yan. Hindi natin tatanggapin pag galing sa devil o kay Satanas. I-rebuke natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Huwag natin payagan na makapasok siya sa ating mga isipan. Dahil kapag tayo siya dyan ng stronghold, yun na nga sinasabi ko na pag nandyan yan, nakapagtayo siya ng stronghold, mahirap yan para sa isang tao, sa isang tao na ito ay bakbakin o matanggal. Kinakailangan natin ng grace ng ating Panginoon para maalis, no? Kaya nga sa simula pa lang, wag mo nang tanggapin, no? Okay, so nais ng Diyos na tayo ay ma-deliver, no? Nais niya tayo na kung may mga tao na hindi ka pa napapatawad, may mga tao na nagagalit ka, nainggit ka, alisin mo na yun, yung galit, inggit, no? Para magpatawad ka na, para mapagwagian mo yung mga masamang kaisipan na nilalagay ni Satanas sa iyong isipan. Kasi ikaw din ang mahihirapan, no? Ang isang tao na patuloy na pinapayagan niya na yung masamang kaisipan ay ilagay sa kanya ni Satanas, kayo po ang mahihirapan, no? Mahirapan po kayo pag hindi po kayo makakalaya. So, pull out those evil mind, yung evil thoughts na nilalagay ni Satan sa inyong mga isipan, no? At gusto ng Panginoon na ma-deliver ka. Kailan ka ma-deliver? Ngayon na. Nais ng Diyos na ikaw ay makalaya. God wants to deliver you. So, i-decide mo sa gabing ito, panglima, decide to have a renewed mind, na magkaroon ka ng isang bagong isipan, no? Isang mabuting balita, ang pagkakaroon ng renewed mind o bagong kaisipan, ito po ay exclusive work of the Holy Spirit. Ito po ay gawain, trabaho ng banal na Espiritu. Ang pagbabago ay gawain ng Diyos, no? Specialty po ng Diyos na tulungan tayo na magkaroon tayo ng bagong puso at bagong isip. God can cleanse our mind, no? Sabi sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart. Kaya po niyang palitan yung isang pusong bato
na isang pusong malinis, malambot, no? Dahil ito po ay galing sa ating Panginoon, no? Sa gabing ito, nasain po natin makalaya, no? Napakahirap na magkaroon ng masamang kaisipan. Sabi ko nga sa inyo, kung ano iniisip mo, yun ang magiging ikaw. No? Kung hindi ka marunong magpatawad, no? Lagi na lang anger na mamayani sa'yo, yung galit, puot, inggit, wala kang kapayapaan. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Pero sa gabi nito, nasain mo na ikaw ay makalaya sa tulong at pangunguna at patnubay ng Panginoong Hesukristo. Hindi po, ang mga pastor po, kami po ay instrumento lang po ng Panginoon. Tinutulungan lang po namin kayo, pero ang kalayaan ay nanggagaling po talaga sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang banal na Espiritu. No? So manalangin po tayo. Kung nais po ninyong makalaya sa mga masamang kaisipan na nilalagay ng kaaway, sa oras na ito, yumuko ka, pwede nyo pong ilagay ang inyong kamay sa inyong mga ulunan at mananalangin po tayo. Hallelujah! We praise you, Lord. We glorify your name, we exalt your name. Salamat po sa inyong mga salita. So, marami pong salamat sa loob ng ilang linggo na pag-aaral namin patungkol sa mind. Marami po kami natutunan, Panginoon. At sa oras na ito, naniniwala kami ng aming kaaway ay espiritu. We wrestle not against flesh and blood, but against power, principalities, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Right now, talunan na si Satanas dahil tinalo na siya ng aming Panginoong Jesucristo. At narito, Panginoon, kami ay naniniwala na Panginoong Jesus, ikaw ang Diyos na nagbumpay, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalayaan sa sino mang naniniwala at sumasampalataya sa iyo. Salamat sa iyong mga salita. Ang salita mo ang siyang panlaban namin laban sa lahat ng lalang ng kaaway. Lord, we believe your word is truth. Ang salita mong katotohanan at nananatiling katotohanan. Ang katotohanan ay dumadaig sa kasinungalingan at sa lahat ng mga deceit at daya ng kaaway. Father, in the name of Jesus, lahat ng masamang espiritu na tinataglay o masamang kaisipan na tinataglay ng bawat isang tagapakinig namin at makikinig pa sa oras nito, we rebuke every evil spirit, every evil thought na gumagawa sa kanilang isipan, na nakapasok ko sa kanilang isipan, anumang stronghold na pinayagan nila sa oras nito, kapatid, saysayin mo, sabihin mo, tinatakwil ko na ang masamang kaisipan na nilagay ni Satanas sa aking isipan. I rebuke the spirit of anger in Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit, the spirit of hatred, bitterness, I rebuke in the name of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, and I loose the spirit of love in Jesus' mighty name and the power of the Holy Spirit. I rebuke the unforgiving spirit, ang spiritong hindi makapagpatawad. Right now, I rebuke you in Jesus' mighty name and the power of the Holy Spirit, and I loose the spirit of forgiveness. And I rebuke the spirit of lust, the spirit of pornography. Come out in the name of Jesus Christ and of Nazareth, sa pangalan ng Panginoon Jesus, and I lose the spirit of purity in Jesus' mighty name and the power of the Holy Spirit. I rebuke the spirit of doubt, unbelief, and I lose the spirit of faith. I rebuke the spirit of disappointment, and I lose the spirit of hope. I rebuke in the name of Jesus Christ, sa oras nito, ang lahat ng masamang kaisipan, every stronghold na nakapasok sa kanilang mga puso't isipan, in Jesus' name, i-release right now, Lord. Let the spirit of freedom release them in Jesus Christ of Nazareth and the power of the Holy Spirit. And right now, Lord,
Sa oras na ito, we have the victory in the name of Jesus Christ. Sa oras na ito, kapatid, i-confess mo, sabihin mo, tinatakwil ko lahat ng masamang kaisipan. Sabihin mo yung masamang kaisipan na nasa isipan mo, tinatakwil kong lahat na ito. Hindi ko na pinapayagang gumawa sa isipan ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yes, oh Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And right now, Lord, sa oras na ito, Panginoon, pakalinisin mo ang aming mga isipan, lahat ng mga kaisipan karapat-dapat na sinasabi sa Pilipos 4 talatang 8, lahat ng kaisipan na karapat-dapat, mga kaisipan na matuwid, no, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Ito ang sumaisipan ng bawat isa sa amin upang sumaamin ang kapayapaan ng aming Panginoong Jesus. Marami pong salamat. At sa oras nito, ang kagalingan ay sumakanila na may mga sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke the spirit of sicknesses and diseases in the name of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. Gayun din ang spirito ng kahirapan na gumagawa sa buhay ng mga kapatid. I rebuke in Jesus' name. Tulungan mo silang pagpalain, basbasan ang kanilang trabaho, kanilang negosyo, pinagkakakitaan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dinudulog ko lahat po ng mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Kayo po magbigay ng kagalingan sa kanila. We're praying for Chichi na nagkaroon ng sugat ng kanyang paa. Dalangin po namin na makalakad na po siya at gumaling na po ang kanyang sugat sa paa. Maging mga kapatid namin na nakikipagbaka sa spirit of cancer, Lord, sa pangalan ng Panginoon Jesus, kayo po magbigay sa kanila ng kapayapaan at ng lakas ng loob na pananampalataya upang sampalatayanan nila na ikaw ang dakilang manggagamot. Pagpalain mo lahat ng nakinig at makikinig pa. Tulungan mo na magkaroon kami ng eagerness to hear your word, na wag namin piliin ang mga salitang pakikinggan namin, kundi yung mga salita, Panginoon, na kung saan dalakas ang aming pananampalataya, magiging banal kami, magiging kalugod-lugod kami sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyo namin pinagkakatiwala ang panalangin ito. Pagpalay mo ang buhay ng bawat isa, at patuloy po kaming maglilingkod sa iyo at susunod sa iyo. Sumayo ang kapurihan, kalwatian, karangalan, paghahari, ngayon at magpakailan pa man. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. Okay, God bless po.